Gagawa naman po tayo ng dining chair. Gusto nyo po matuto, sundan nyo lang po ito. I-pattern po natin sa Manila paper dahil may foam po ulit yan. At iyan po, next po natin ilagay yung foam dahil nakat ko na po yan kagabi pa. Then gawa po tayo ng cover ng foam. And ayan po, nakat na po natin yung gagawin natin cover sa foam cover. Kita nyo yan guys, ito po yung center. Isabihin po yung sa pinaka-upuan nyo po. So, ang sukat po sa taas is 15 and a half. Then, nagdagdag po tayong allowance ng 1 and a half, so 17 po siya. Tapos, nakikita nyo po yung marking na yan. Dahil yung sandalan niya is ibang sukat. 13 and 1/4 plus 1 and a half is 14 and a half. So, ito po yung sandalan niya. Ayan, paglututungin po natin ito. Then, ipapatong ko lang ito. Kasi ito yung pinaka, ano niya, sukat niya. May sewing allowance na po ito. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, so, tatahiin lang po natin siya. Ayan. Upuan guys, ito na yung form niya, nagawa ko na. Then, basta ko natin gagawin is yung center niya, then sandalan, yung pinagdugtong po natin. Ito, tinay po lang yung sandalan niya saglit. Yan po yung lagi natin uunahin. Pagdudugtungin, itong center at yung sandalan. Ayan, kung nakikita nyo is may kantuan siya dito. Kaya ang nangyari dito is, yung sandalan niya is maliit lang. Hindi siya parehas. Ayan, tinay po lang siya para hindi siya malaglag. Maglalagay na po tayo ng cord. Paikot po yan. Paikot. Hanggang doon. Diretso po yan ha. Makikita nyo po mamaya. Maglagay tayo ng cord. Ang lagi nating allowance is 3/8 po ha. Ito na yung sandalan. Ito na yung cord. Kahit saan tayo mag-start, okay lang. Kasi pagdudugtungin natin yan. Then, ito. Tapos, diretso lang po yun. Huwag tayo magpuputol. Dahil may kantuhan po siya. So, diretso. Ilalak mo lang yan. Tapos, start ka ulit. Paikot. Ayan, ayan. Yan. Yan. May cord na po siya. Diretso po yan. Yan. Kung nakikita nyo, yan yung 3/8 na allowance niya. Pag nananay po kayo na sa may kantuhan, lagi po nung lalagyan ng piketi, nuts, or whatever, kung anong tawag nyo dyan. Yan, diretso. Then, ito yung kantuhan niya. Oh. Yan. Sunod po natin yung facing. Facing niya dyan. Ano ko nakuha tong kanto na ito? Ayan guys. Ito, pag inahin mo to, then ito yung hangganan niya, di ba? Mag-lista po dito, ilalak mo. Then, ayan, kung nakikita nyo yan. Tapos, mag-start ka ulit ng tahin mo rito. Diretso na yan. Ayan. Diretso na po. At maglalagay na po tayo ng facing. Ito na po siya. So, baliktarin ko lang. Pero pag magkakabit tayo nito is right side to right side. Then, dito tayo mag-start. Dito tayo mag-start manahi. Yung kanto niya. Apo, ayan, pag ganyan, yung tahin yan. Diretso lang. Ayan, dito ako nag-start na nahi. Sa pakarba niya. Ayan, may piketi ulit siya guys. Kasi sa palikot, may piketi. Tapos, ito na siya. Start na tayo. Ayan, diretso lang po ng tahi. Susundan po natin yung shape ng ating tinatahi, okay? So, ayan, nagawa na natin siya. Natahin na natin paikot guys. Then, ito na yung hangganan niya, yung sa paliko niya. Tapos nun, ilagyan natin ng cord ulit itong facing niya dito sa ibaba. Ito na yung bias at yung cord. Ayan, lagi po natin ibababayan para hindi po natin matatay yung cord sa pinakauna. Ayan guys, ito, wala pong laman, wala pong cord ito kasi pag tinahi po natin to sa side, ayan, para hindi po matatay yung cord niya. Kaya binaba po natin siya. Ayan, ito na yung facing na ginawa natin. Ayan siya guys. Tingnan nyo. Akala nyo lang pangit pero panatakos yan. Makikita niyo yung kagandahan niya guys. Ayan, pasensya na kayo sa aming doormat. Ay, floor mat pala. Puro tape na yan at hindi ko pa napapalitan. Talastas pa. Then, susunod natin yung ruffles. Dito natin kakabit. Ito. Ano pa yung ruffles? So, pag kakabit po natin is nauna yung nasa ilalim yung ruffles. Then, ibabaw lang po natin ito. Ito yung facing kanina. Ayan, basta always right side to right side. Ayan, tatahiin na po natin siya. And ito po siya. Basta susundan lang natin siya guys ha. Susundan lang natin ito. Itong tahi na ito, papatulang natin. Yan yung ating tahi. Dire-diretso lang po yan. Nalagyan na po natin yung ruffles. Yan, malapit na tayo matapos. Then, isusunod po natin dito yung facing niya. Opo, bali 1 and a half po yung sukat nito. Nagdagdag ako ng 2 inches para maging 3 and a half. Opo, ayan, para makikita nyo lang siya mamaya. Yung may ruffles, tapos ito yung facing niya. Lalagyan pa rin natin ito ng cord. Ayan, diretso pa rin siya. Nakabitan natin yung facing niya. Ayan. Ito. Then, mahaba pa ito kasi hindi pa siya natutupi, okay? Then, ineso natin yung sa back. Ayan, diretso lang yan, guys. Yung facing niya. Di ba kinabit ko yung facing, then nilagyan ulit ng cord. Ayan. Hanggang sa babayan, ganun din siya. So, ilalagay na lang natin yung sa back. Guys, nakabitan natin yung back niya. Ano po yung sukat niya sa front, sa sandalan. Ganun po yung sukat lapad, yung lapad niya. Same lang po. Pero yung haba niya sa likod is susundan nyo lang po yung haba ng ruffles. So, ikakabit na po natin siya para makita natin kung okay na siya. So, ayan, nakabit na po natin yung back niya. Ayan na po siya. So, after nito, lililisin po natin sa loob niya. I-overlock po natin yan or edging ang tawag. Ayan po guys, sa wakas natapos din.